Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na si Attorney Castro. Yan mga kababayan na nagtatanong po. Puro na lang paninira sa Duterte. Yan mga karibin natin patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito pasadahan po muna yan natin itong si Attorney Claire Castro, no? Tumirada na naman mga kaubayan ang babaeng ito. Ito po mga karibin natin ang kanyang sinabi patungkol po dito sa gumuhong tulay. Duterte na naman po ang kanyang sinisisi. Sabi niya po rito, maganda rin po na maibigay nating suggestion at malamang ayan din po ang gagawin ng ating administrasyon. Malamang daw sabi niya, at malamang ayan din po ang gagawin ng ating administrasyon. I-inspect po hanggat maaari lahat po with the help of the DPWH, LGU, lahat po ng mga tulay, lalong-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kita mo na yan. Duterte na naman po, no? Dahil hindi po natin alam kung naging under-design, naging under-design po, po siya. Ba? Sa design talaga nagkakaano, hindi sa construction, no? Okay. Kailangan po na lahat hanggat maaari ay ma-inspect. Okay. Okay. Tulay, no? Mga tulay daw, i-inspect nila lahat. Mga kababayan. Dahil nga po ito dito sa gumuhong tulay, mga kababayan, sino ba dapat ang sisihin dito sa gumuhong tulay? Kasi may sinasabi rin dito, no? Sa timeline po ng tulay na ito, mayroon pong lumabas na retrofitting at yan po ay nangyari mga kababayan sa panahon po ng administrasyong ito, no? Ito po yung timeline mga kababayan ng tulay na yan, okay? Noong 2014 sinimulan po ang construction ng Kabagan Santa Maria Bridge, no? Noong November 2014 sa pamumuno ni dating Pangulong Benigno Aquino. So ito mga kababayan, gusto ko lang i-share ito kasi para naman po magkaroon ng basihan, no, itong si Attorney Claire Castro, kasi kailangan po talaga ng basihan, no, para hindi po matawag na fake news, no, yung mga sinasabi ni Attorney Castro. Although hindi po siya naglalabas ng mga ganitong information, no? Tayo na lang po ang maglabas. So yan, sinimulan po yan noong 2014 sa panahon po ni dating Pangulong Aquino. At noong 2018 naman po, makalipas ang halos 4 na taon ay sa ikalawang pamumuno ni dating Rodrigo Duterte, hindi pa rin binuksan ang Kabagan Santa Maria Bridge sa publiko. Sa parehong taon, na-revise umano ng DPWH ang cost estimate ng construction ng tulay sa 1.64 billion anila para umano ito sa karagdagang structural requirement. No, yan ha. Yan po sa panahon po yan ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. Okay, pinagpatuloy po nila ang construction ng tulay mga kababayan. Noong 2019, hindi muli natapos ang construction ng Kabagan Santa Maria Bridge noong 2019 dahil sa umano'y depekto sa pundasyon at disenyo nito. Kaya naglabas muli ng karagdagang pondo para sa retrofitting ng tulay ayon sa mga ulat, no? 2021 na kumpleto po ang construction, ngunit hindi pa rin ito binuksan sa publiko dahil parehong taon may nadiskubre pa umanong depekto sa proyekto at naglaan muli ng karagdagang pondo sa retrofitting. No. Noong 2023 naman po mga kababayan,
muling nalapatan ang or na muling napalitan ng Pangulo ng Bansa sa ilalim ng administrasyong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagpatuloy ang construction ng Cabagan Santa Maria Bridge, no? Ayon umano sa kontrata sa pagitan ng DPWH at RD Interior Junior Construction noong May 24, 2023, lumitaw na kinakailangan umanong isailalim sa retrofitting ang tulay sa loob ng 330 days, mga kababayan. Ang halagang 274 million na ginamit sa pagpapaayos ng proyekto mula sa Republic Act, no? 11,936 or 2023 General Appropriation Act. Yan, mga kabayan. At ngayon naman, noong 2024, ng sumunod na taon, ito naman, muli namang kinontrata ng DPWH RD Interior Junior Construction upang magsagawa ulit ng retrofitting na tulay sa loob ng 180 days. Hanggang sa umano na, no? Ng 2025 naman ngayon, mga kababayan, binuksan na po. At yun nga, mga kababayan, gayon man, matapos ang isang dekadang paggawa, gumastos na mahigit 1 billion, no? Halaga, gumuho ang tulay. Ha? Halos isang buwan matapos makumpleto sa publiko. Yan, mga kaubayan. So, sino ba ang dapat nating sisihin dito, mga kaubayan? Lahat naman pala sila, no? Nag-allocate ng budget. Kaya wag po kayong magmalinis, no, itong gobyerno natin, because dalawang beses po kayo, no? Sunod-sunod na taon nag-allocate ng budget, na tinatawag ninyong retrofitting, mga kababayan. So, bakit itong sinasabi ni Attorney Claire Castro, no, dito, parang he only single out, no, former PRRD, no? Wala na siyang ibang binanggit kung di Duterte lang, mga kababayan. Grabe. Diba? Attorney Yusek Castro, no? Iba ka rin, no? Iba. Dapat siguro dito sibakin na ito, mga kababayan. Sapagkat hindi na po information dissemination ang ginagawa nito, no? Pagsira na sa isang dating presidente ang ginagawa nito, mga kababayan. Paninisin naman ang ginagawa nito, no? Nagmamalinis po ang administrasyong ito pero sila din po, no, ay nag-allocate ng milyones para matapos ang bridge na yan, no? So, ibig sabihin, sino po ang last touch? Di ba? Sino ang may last touch dyan sa tulay na yan? Di ba? Kayo, di ba? Ang administrasyon po ito ang huling humawak sa pagpapaayos ng tulay na yan. Kita nyo na? Tapos isisisi nyo sa Duterte, walang nako po. Well, anyway, mga karibin natin, eto pa, manggigigil din kayo about dito sa PhilHealth. Meron po kasing isang aso ng administrasyong ito, no, na nagmamagaling about dito sa PhilHealth. Isingit ko lang, mga kababayan, kasi talagang iba rin ito na ito, mga kababayan, pakinggan po natin to. Alam niyo ang nangyayari sa PhilHealth ngayon? Eto. Ang nangyayari sa PhilHealth ngayon ay lubos silang sinisiraan ng mga taong walang magawa sa buhay. Gustong ipilit na kunwari mababankrupt sila, na dapat magalit na talaga ang sambayanan sa kanila. Kunwari kinakawawa sila, kunwari wala silang kasalanan. In fact, PhilHealth has a lot to answer to the Supreme Court because the Supreme Court does have valid questions against them. Kung makikinig kayo ng mabuti sa video ko noon, it was simply an understanding of why the PhilHealth was not given a subsidy from the Congress. Something that even the Senate agreed with. But no, kasi gustong ipalabas ng mga taong walang magawa sa buhay nila
Pero mga kababayan, no, so palpalin agad natin para hindi humaba yung pagsasalita ng babaeng ito, no. Ang pinag-uusapan po sa Supreme Court, no, ay hindi naman po tungkol dyan sa mga sinasabi mo. Ang pinag-uusapan po sa PhilHealth ngayon, yung pag-transfer po ng 89 billion or 60 billion pa lang daw yung nata-transfer mga kababayan, di ba? Yan po ang pinag-uusapan dyan. Kung bakit kinuha pa yung excess fund, no, ng PhilHealth at gagamitin sa infrastructure. Hindi mo sinasagot eh. Yung sinasabi mo lang dito, Magno, ay yung benefits, no, ng PhilHealth. Kahit anong sabihin natin dito, yung mga sinasabi mo, given na po yan, no? Nandyan na yan eh. Ang pinag-uusapan natin ditong irregularity ay yung pag-transfer ng fund. Hindi po yung mga benefits, yung paninirang tinasabi mo, no? Because we all know naman na you are also aso ka eh, no? Na magsasara kunwari ang PhilHealth at bankrupt nga ito. Na bawal ka ngang magkasakit dahil gusto ng mga taong ito na magalit ka. Kung hindi man sa Kongreso, kay Speaker, kasi yan naman ang narrative nila, di ba? You know. Pero sa katotohanan yan, from my personal experience, kasi kakalabas lang po ng asawa ko, ito po ang nangyari. Sa totoo lang po, my husband has medical insurance with Giant. So we don't care about your husband, no? We don't care about you. What we're trying to point out here, mga kabayan, is the issue, no? Ang issue po dito ay hindi po yung mga benefits, no, ng PhilHealth members, contributors, no? Ang issue po dito, mga kabayan, ay kung bakit po transfer, no? Kumbaga, eto sa salitang kalipa, kung bakit ninakaw, di ba? Kasi nanakawin din. Well, anyway, kung bakit transfer po yung planong i-transfer sana yung 89 point something billion pero 60 billion pa lang daw ang na-transfer na, mga kababayan. So, yan po dapat ang sinasagot mo. Kung talagang alam mo yung mga nangyayari dito sa PhilHealth, no? Hindi yung mga benefits. Kasi given na yan eh. Yung mga benefits na yan, no? Given na po yan. Yung nirereklamo po ng taong bayan, no? Yung ikinagagalit po nila. Kasi pinaghirapan nilang ihulugan, no? Mag-contribute about dyan sa PhilHealth na yan. Tapos, itatransfer lang sa National Treasury to become unprogrammed funds to be used, no? Para gamitin mga kabayan for maintenance of the kakalsadahan natin, no? Sa construction, infrastructure. So, it doesn't related, no, it doesn't relate, no, to health. Na health naman sana dapat ang paggamitan yan. Ito na nga lang, Magno, no. Nung panahon nga ni dating Pangulong Duterte, panahon ng pandemic, it is considered at health, no, health issue. Pero hindi pa yung ginalaw. Ngayong walang pandemic, gagalawin ninyo. Yun eh. Yun yung kinagagalit ng taong bayan, no? O kung alam mo pala ang nangyayari dyan sa PhilHealth, pumunta ka ng Supreme Court at sabihin mo sa kanila, yung mga sinasabi mong ginagalit lang ang mga tao para magalit kay Speaker. No? Sabihin mo dun sa Supreme Court. Diba? Doon ka magwala. Kasi magaling ka eh. Alam mo ang nangyayari dyan sa PhilHealth. Sabi mo nga eh, di ba? Well, anyway mga kaubayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. Para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. At eto na nga mga ka-review natin. Pakinggan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Ibinabato ng kasalukuyang administrasyon sa mga Duterte ang lahat ng problema sa nakalipas sa 3 taong panunungkulan ni Marcos Jr. Ito ang napapansin ng political analyst na si Professor Malu Tiquia, lalo na ngayong itinalaga bilang Undersecretary ng Presidential Communications Office o PCO si Attorney Claire Castro. Dapat nga sana ay mga totoong problema o isyu sa lipunan ang inaatupag at binibigyang reaksyon ng naturang abogada, ibis na puro paninira sa pamilya Duterte. Alam mo, ang dapat siguro dapat tingnan niya, merong ilang kaso na nasa
Korte Suprema na kailangan mapaliwanag sa taong bayan. Ang PhilHealth nagkaroon ng oral arguments pero wala siyang sinasabi. Kinumandaran ng Korte Suprema tungkol dun sa GAA. Yun kailangan nilang i-explain. So paano nila ipipivot yun? Si Duterte na naman na may kasalanan? Kasi parang ang default na narrative na ginagawa ni Yusek Castro is blame it on Duterte. Everything. Blame it on Duterte. Kaya ang parati kong sinasabi, 3 taon na hong tapos si Presidente Duterte. Bakit lahat ng problema on your third year, pinapato mo sa datihang presidente? Hindi ba respeto na yun sa datihang presidente na nagserbisyo ka ng taus-puso ng 6 na taon? Nakita natin yan nangyari kay Presidente, the late President Benigno Aquino, tira ng tira kay GMA. Alam mo siguro among presidents, kailangan ma-appreciate mo yung when you were leading the helm, when you were holding the reins, I did my best. Right? At yung sumusunod, kung hindi ko natapos ang aking dapat tapusin, nasa sumusunod para isipin, itutuloy ko ba ito? Well, mga kabayan, pero eto lang, no, kung maaalala po natin, sinabi po, speaking of itutuloy, no, sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr. na itutuloy niya yung mga magagandang proyekto ng dating Pangulong Duterte. Saan banda, no, ng kanyang panunungkulan for almost 3 years na ipinagpatuloy niya, mga kabayan, no? Dito naman po kay Atty. Castro, mga karibin natin, tama po yung sinasabi ni Prof. Malo Tiquia na mayroon po tayong mga kaso na gumugulong na dyan, no? Dyan sa Supreme Court, wherein the government is the one, having the case, mga kabayan. Dapat yan ang dinedepensahan ngayon ni Atty. Castro. Well, anyway, no? Ang ano lang din naman natin dito, ang nakikita ko, mga kababayan, na maybe nagpapagamit ba ang mga mainstream media diyan sa Malacanang press corps? Kasi dapat sila po ang mag-initiate, no? Kasi hindi naman sasagot diyan si Castro without any question, no, na ganito about dito sa PhilHealth, ganyan, di ba? So nabusalan rin ba ang mainstream media to initiate questioning Castro about the real issue, no, ng ating bansa? Kasi di ba, sasagot lang talaga yan si Castro for whatever question you are throwing to her, di ba? Pero dapat media po ang mag-initiate ng mga tanong, no, na dapat na malaman ng taong bayan, mga totoong issue talaga, hindi yung mga shaw-shaw lang, mga kabayan, no? Sabi nga yung mga walang evidence, no, invalid yung mga sinasabi. Di fake news kung tawagin yan, mga kababayan. Alright, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po, mga kababayan. Don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.